Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Sige, huwag kayong tumigil. Madam, kung kailangan mo ng tagapala, nandito si PH Update, tutulungan ho namin kayo. Grabe ho yung mga revelasyon nitong si Vice President Sara Duterte doon sa naunang video natin na kung saan ilinatag ho niya kung sino yung mga nakipag-usap sa kanya, kung sino yung mga nakiusap sa kanya para makitandem sa kanila noong 2022 national election. Senator Amy Marcos, alam mo sa sarili mo kung ano ang totoong nangyari noong mga panahon na yun at hindi ho pala talaga siya inalok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng pagka-presidente. Pero hindi ho natin alam, di ba? Baka rin reverse psychology nga lang talaga siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, tanungan portion na ho tayo. Issue na ho ng DepEd, punta na ho tayo sa DepEd. Pakinggan ho natin ang interview na to nitong si Vice President Sara Duterte. Isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Gusto ho natin ilaan itong video na to para lang ho kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, para solido ho at maintindihan ng ating mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Focus lang ho tayo dito sa naging interview na to nitong si Vice President Sara Duterte. Gang! Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay, so, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because
tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2020. Correct. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. Okay. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Parang narinig ko yung mga litanya na yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po, yari kayo dyan. Yari kayo dyan! Yes. Jason? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Lenny na tumakbo Vice President. Yeah. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipag-tandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit Correct. ako nilagay dito sa Tayo ay naniniwala dito sa PH Update na may rason ang Diyos kung bakit nangyayari itong mga nangyayari na to. Para at least, once and for all, di ba lagi natin nung sinasabi dito sa PH Update, para matuldukan na ho ang apelidong Marcos at hindi na sila maibalik sa anumang pwesto sa pamahalaan, di ba? At least ngayon, nakita na ho natin yung pinagmamalaki nilang golden era, yung panahon nitong si Marcos Sr., pagka naupo yung susunod na Marcos, makakamtan natin yung mga naranasan ng ating mga magulang ng mga panahon na yun. Pero dito ho, yung ama, hindi kagaya ng anak. Pero dito sa case ni VP Sara at itong si Tatay Digong, yung galing ng ama, naipasa sa anak. Nakita ho natin yan sa Davao City. Sa ayaw sa gusto nila, babalik ho tayo doon sa ating Exhibit A, Davao City. Okay. upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Mark Pacalaran. Good morning, VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko.
tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And Correct, then she nagamit. said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na ginamit lang talaga itong si Vice President Sara Duterte noong 2022. Pero tayo talaga nung mga panahon na yun, hinihintay natin itong si Madam Inday. Hinihintay ho natin siyang tumakbo ng pagka-presidente. Kasi tapos na si Tatay Dig, siyempre yung apelidong Duterte, siya ho ang susundan natin. Hindi naman ho kung sino-sinong Poncio Pilatong bigla na lang lumitaw sa social media na kesyo ganitong nagawa niya, ganun ang nagawa niya, pero pagka sinalang naman ho natin, puro sabaw naman magiging trabaho. Kaya naniwala ho tayo kay VP Sara noong mga panahon na yun. Pero ngayong mga panahon na to, kung sino lang ho ang susuportahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, yun lang ho, siya lang ho ang ating susuportahan. Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Ma'am, yes, ma'am. Joel, DWRC. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanawin mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po yung presidente. Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po from Radyo sa Estrella. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ng Pangulo? Kaya nga umalis ako din. Tanongin kita, madam, ikaw ho ba ay sa bagay, mga media pala to. Sorry. Mga media ho pala kausap natin dito sa isa na to. Panigurado, kontento ho yung mga media na yan sa trabaho ng administrasyon. Pasensya na ho ha. Nakalimutan ko, media ho pala nagtatanong. Ang mga media ngayong mga panahon na to, paldo-paldo ho sila sa administrasyon. Tayong mga ordinaryong Pilipino ang hindi ho kontento, pero ang mainstream media, kontentong-kontento. Ang approval and trust rating nila sa administrasyon, talaga namang to the moon, ika nga. Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali na, hindi tayong katagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes. Bea, Maborajo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi. Hello? Anak ng toko. Leila de Lima nakulong. Mga dilawan talagang nadurog nung panahon ni Tatay Digong. Sa tingin niyo ba kahit yayain nitong si Leni Robredo, papasok siya, magiging busy niya itong si Vice President Sara Duterte. Anak ng toko. Hindi, ma'am, ginoo ko kung nidaog sila ni Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, samot na. Ay, nako, hindi marunong itong si Madam magtanong.
Logic lang naman yun, kahit di nyo itanong, understood na yun eh, hindi yan papayag na maging presidente niya. Ano, ibebenta niya ama niya, ganon? I-deliver nila sa ano, sa ICC? Anak ng toko, itong si Madam, yung mga yan ho yung mga nabubusog ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Palakpakan ho natin ang mainstream media. Anak ng toko, Kaaga-aga, alas 12 na pala. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahag hapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Yo. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Red Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President, BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President. Correct. As tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila. Nino? Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo sa... Nabudol din sila sa inyo. Tapos parang gano'n sinasabi mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo. Di naman obvious yung tanong na yan, galing sa Malacanang, palakpakan ho natin. Dapat pagka may nagtatanong, ihaharap natin pagmumukha niya para makita natin kung tumaba o kung ano pa man, di ba? Kung malaki ang katawan, alam na natin, nagbubupe yan sa Malacanang. Po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo. Rain or shine doon sa mga classrooms. So, no. Saan ba ng budol? Sa akin ba yun, kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. Yung budol. Ms. Arthur Garcia, Fuji TV. Hi, will you ask this now? Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny. And now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao. Correct. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala.
So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika. Hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yun nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga namin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa kasamang Lance May, Diba? Newswatch Plus.